Magandang araw, narito na ang mga balita para sa mga oras na ito. Walang patid na clearing operations ang isinasagawa ng Metropolitan Manila and Development Authority o MMDA matapos mag-iwan ng mga putik at mga basura ang bagyong Karina sa mga pangunahing lansangan ng Metro Manila. Hindi raw ligtas daanan ng mga lansangan lalo na para sa mga motorista dahil maaari itong pagmulan ng aksidente. Sa kabilang banda, ayon sa MMDA, umabot na sa 22 truckloads na iba't ibang uri ng basura ang nakuha ng miyembro ng MMDA o Metro Parkways Clearing Operation Group o MPCG mula noong Miyerkules hanggang kahapon. Samantala, dahil sa dami ng nakalap na basura dala ng baha, patuloy ang paalala ng ahensya na maging responsable sa kalikasan at matutong mag-recycle ng mga bagay na maaari pang mapakinabangan. Sa iba pang balita, kinumpirma na ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ngayong araw ang hindi pagbubukas ng klase ng 15 pampublikong paaralan sa darating na Lunes, July 29. Bunsod ito ng pananalansa ng bagyong Karina at ng enhanced southwest monsoon noong nakaraang linggo. Kabilang sa mga paaralan na magbubukas sa August 1 ay ang mga sumusunod: Santo Cristo Elementary School, Balombato Elementary School, Congressman Renato Calalay Elementary School, Sinagtala Elementary School, Odelco Elementary School, San Francisco Elementary School, Dalupan Elementary School, Diosdado P. Macapagal Elementary School, Rosa L. Susano Elementary School, Josefa Hara Martinez Elementary School, at Santa Lucia High School. Habang magbubukas naman sa August 5 ang mga sumusunod na eskwelahan: Betty Gombol Monte Elementary School, Masambong Elementary School, Masambong High School at Sergio Osmeña High School. Samantala, ang ilang natitirang pampublikong paaralan sa Quezon City ay magsisimula na ang pasukan sa July 29. Matatanda ang unang inanunsyo ng Department of Education kahapon na may 738 paaralan galing sa Region 3, Region 12 at Cordillera Administrative Region at sa National Capital Region ang hindi magbubukas ng klase sa Lunes. Samantala, pagsasagawa ng nasirang floodgate sa Navotas City na nagdulot ng pagbaha sa Metro Manila noong bagyong Karina, bibigyan ng Kongreso ng agarang pondo para maisaayos ang Tangos-Tanza navigation gate ng lungsod. Base sa inspeksyon ni House Speaker Martin Romualdez sa nasirang floodgate, Huwebes ng hapon kasama si Navotas City Representative Toby Chanco at iba pang mambabata sa tukal na opisyal na lungsod, ang bagyo ay nagdulot ng malaking pinsala sa infrastruktura at tuluyang pagkasira ng pintuan sa Navotas na lubhang nagpalala ng pagbaha sa Metro Manila, ani ni Romualdez. Agarang aksyon naman ang ninanais niya kung kaya't sinabi niya na kinakailangang agad na maglaan ng pondo para sa pagsasaayos at pagpapatatag ng nasirang gate sa Navotas upang mapaghandaan ang mas malakas na mga bagyong paparating sa bansa at para maprotektahan ang komunidad. Tinataya namang aabuti ng pagsasaayos ng floodgate hanggang Agosto na bibigyang diin ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas pabilisin ang pagkukumpani na iniatas niya sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at sa Department of Public Works and Highways. At yan ang mga balitang aming nakalap hanggang sa mga oras na ito. Para sa iba pang balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming official website, EuroTVPH.com. Maaari niyo ring mapanood ang iba pang programa ng EuroTV News sa Pinoy Extreme Channel. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ako si Sonia Grace Agunday, sumasaludo sa bawat Pilipino.